Sabihin po ninyo mga minamahal sa inyo pong mga katabi, purihin ang Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon kapatid. Praise God. Purihin po mga minamahal na ang mga bagay na babala po kapatid na bagyo, ito po hindi po naging hadlang dahil tayo pa rin po ay narito. Ito po ang nagpapatunay kapatid na tunay nga po na kayo po ay mga managers. Amen. Sino po ba ang mga manager po rito? Magsabi, praise the Lord. Sabihin po nyo sa inyong katabi, hi manager. Yes. Tayo po lahat mga minamahal ay mga managers. Amen. Amen. Hindi mo po tayo naging manager ng McDonald's o ng Chowking o ng Jollibee kapatid, pero tayo po ay mga managers dahil po na kaya po nating i-manage ang ating po mga oras kapatid na binigyan po natin ng at least 3 oras ang Panginoon upang siya'y ating purihin sa bahay ng Espiritu Santo. Alam po ninyo mga minamahal kapatid, the moment na aking pong napapanood, kapatid, ang nangyari doon po sa damo po ng Cebu, naantig po ang aking puso, ang minamahal. Ako'y napapaiyak, ako'y naluluha, kapatid, at ako'y nalulungkot. Bakit nangyari ang bagay na yun, mga minamahal? Imagine subdivision po yan kapatid. Ang lalaki po ng mga bahay, up and down yung iba, ang minamahal. Pero na po ninyo yung isang pamilya. Sinira kapatid yung kanilang kisame at binakpak yung bubong upang makapasok lamang doon po sa ibabaw ng bubong ng kanilang bahay upang sila po'y maligtas. Mga minamahal, grabe po ang nangyayari. Ito ay po ba? Kaya po, ito po ay mga wake-up call. Sabi ko nga po, nung isang araw na po ay nag-press po rito. Imagine, ang Cebu katatapos lang pong niyanig ng lindol. Pagkatapos ay ang Davao. Ngayon po mga minamahal, binalikan na naman ng isang delubyo kapatid. Yung bagyong Tino kapatid na hindi mawari kapatid. Akala mo, kung ano lamang po ito. Pero alam po ninyo mga minamahal, sa Biblia, marami po ang mga trahedya na nangyari dahil galit ang ating Panginoon. Galit ang Diyos na ang mga tao sila'y patuloy sa paggawa ng kasalanan. Kanilang niyayakap kapatid ang mga idols po nila, ang mga ginawa ng mga kamay ng tao. Kaya po, mga minamahal, nangyayari ang bagay na yun ayon sa Biblia, kapatid. At ayaw ko mang maniwala, pero ito po ay base lang sa Biblia, yung sinasabi po ng isang napanood ko sa YouTube, kapatid, nagpo-propesya po siya. Ang sabi po niya, mga minamahal, pero ako, kapatid, alam po niyo, lahat yun ay nasa Biblia naman. Sinasabi po niya, mga minamahal, na kaya nangyayari ang bagay nito, may paglindol, may mga unos, may mga bagyo, may mga tidal wave, may mga tsunami. Ang sabi po niya, dahil ang inyong pagsamba sa mga ginawa ng kamay ng tao ay patuloy. Ang sabi po niya. Alam po niyo, minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay binigyan ko ng pamagat ang mga trahedya o tragedies, kapatid. Ang unang trahedya na nangyari sa Biblia ay ang panahon po, kapatid, ni Adan at ni Eva. Yun ang unang trahedya. Dahil dito po nahulog ang tao. Supposedly, kapatid, tayong lahat ay nasa paradise, sa paraiso. Dahil inilagay ng Diyos ang tao sa paraiso, mga minamahal, na sila po ay nakikipaglaro sa mga hayop, kapatid, yung ahas, kalaro po nila,
Yung mga dinosaur, kung nag-exist po noon, yung mga lion, mga tigre, kapatid, kalaro lang po nila. At si Adan pa po ang nagbigay ng pangalan sa kanila, mga minamahal. Subalit, kapatid, nung nilagay ng Panginoon ng mga tao, itong si Adan, si Eva, meron po siyang habilin sa kanila. May pinag-uutos ang Panginoon. Sabi po niya, pwede niyong kainin ang lahat ng mga punong kahoy, ng bunga ng punong kahoy, dito sa loob ng garden na ito, sabi ng Panginoon, subalit, pera lamang sa alamang ito, na ito ang tree of knowledge of good and evil. Ang sabi ng ating Panginoon, the moment na ito'y kinain ninyo, kayo'y walang pagsalang mamamatay. Ang sabi ng ating Panginoon. Ang tanong, kapatid, nung kinain po nila ang halaman, sila po ba ay namatay? Hindi po sila namatay sa physical, pero namatay po, kapatid, yung relasyon nila sa ating Panginoon. Nagkasala po sila. Ito, mga minamahal, ang unang trahedya na nangyari sa banal na kasulatan, na nagalit ang Panginoon, mga minamahal, supposedly, nandun sila sa paraiso, hindi sila kinakailangan magtrabaho upang sila'y mabuhay. Pero nung nagalit ang Panginoon, sila po ay lumabas. Pinalabas po sila sa paraiso niyaon, mga minamahal. Itong si Eva at si Adan. At ang pangalawa, mga minamahal, na naging ikalawang trahedya na nangyari sa Biblia ay ang nagkaroon po ng tinatawag na flood o paglubog, mga minamahal. Lumubog, kapatid, ang buong daigdig sa magitan ng tubig dahil, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, umabot na sa paningin ng Panginoon ang kasamaan ng tao. Sila po, mga minamahal, ay naging masama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, kapatid, inutusan ng ating Panginoon itong si Noah upang gumawa po ng isang arka, kapatid. Na ito po ay mayroong sukat na sinabi ng Panginoon at ang mga minamahal, maniligtas lamang, kapatid, yung pamilya po ni Noah, minamahal, ang kanyang asawa at ang kanyang tatlong anak na si Ham, Shem at Japhet at ang kanyang tatlong manugang, kapatid. Ginagawa ni Noah, mga minamahal, itong arkang ito within 120 years, kapatid. Imagine that. 120 years ginawa ang arka at sinasabihan ni Noah ang mga tao na sila po ay manumbalik sa Diyos at magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil ang sabi ng Panginoon na kanyang ilulubog ang daigdig na ito, kapatid, sa magitan ng tubig, mga minamahal. Pero patuloy pa rin ang kanilang mga ginagawang kasalanan, kapatid. Pinagtatawanan lamang itong si Noah, mga minamahal. Ayaw maniwala sa kanya, sa sinabi ng Panginoon kay Noah, mga minamahal, na bigyan babala ang mga tao. Imagine mo, mga minamahal, ang Mount Everest. Ang Mount Everest, mga minamahal, ito po ay lumubog din. Ang sabi ng Biblia, lahat ng bundok ay lumubog. Alam po ba niyo kung ano ang taas ng Mount Everest, kapatid? 9.3 kilometers. Ang taas ng Mount Everest, kapatid. Pero ito'y lumubog sa pagitan ng tubig, kapatid. Hallelujah. At mga minamahal, nung time na yon na nangyari, kapatid, yon, walang ginawa ang tao kundi ang magsumamo sila. Marahil umiiyak po sila, kapatid. Pero huli na po ang lahat. Wala nang pagkakataon pa kasi walang naniwala, mga minamahal, kay Noah. Walang naniwala sa pawala ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal.
Basta't mga minamahal, ginagawa nilang patuloy ang kanilang mga kasalanan. Kung ating mababasa muna dito po sa Genesis chapter 6, mga minamahal, ano po sinasabi po dito? Kung mayroon pong Biblia ang bawat isa, lista po ninyo yung chapter 6 hanggang chapter 9 ng Genesis. Basahin po ninyo kung naman niyo po ay ang kasaysayan po ni Noah, mga minamahal. Ang sabi po dito, nagsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at nagkaanak sila ng mga babae. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y naman. Subalit ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon, 120 years old na lang po kapatid, ang pwedeng abutin ng buhay ng tao. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon at kahit pagkatapos noon sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak ng babae ng tao. Imagine. Yung mga angels, kapatid, yung mga fallen angels, sila po'y nakipagtalik sa mga tao, kaya meron pong lumitaw na mga higante, kapatid. Sige, patuloy yung basa, mga minamahal. Nakita ng Panginoon na napakasama ng mga tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Nalungkot ang Panginoon, nalumbay ang kanyang puso, kapatid. Bakit nilalang pa niya ang tao, kapatid? Kaya sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lahat. Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa ipapawid, sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Nalulungkot ang Panginoon. Bakit nilalang pa ang tao? Bakit nilalang pa ang mga hayop na yan? Kasi mga minamahal, kahit na wala naman po tayo, Diyos pa rin ang Diyos. Amen? Hindi naman magbabago ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Pero mga minamahal, nilalang tayo ng Panginoon. Pero kapatid, nalungkot ang Panginoon dahil instead na mga minamahal makita ng Diyos, kapatid, kung paano lumakas si Eva saka si Adan at ang mga tao na dapat supposedly nasa loob tayo ng paraiso ng Garden of Eden, mga minamahal. Pero nung nangyari, kapatid, dahil sa pagkakasala po natin, mga minamahal, hallelujah, pagkakasala ng mga ninuno po natin, kaya po tayo, mga minamahal, naging masama ng masama dahil, kapatid, hallelujah, lumabag sila sa utos ng Panginoon. 8. Subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Ito po, buong daigdig, kapatid, meron lamang isang nasumpungan na isang tao na matuwid, kapatid, sa harap ng Panginoon, at ito po ay si Noah o si Noe. Ito ang lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong panahon na iyon. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, sina Sem, Ham, and Japhet, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Kaya nga po, mga minamahal, nilubog ng Panginoon ang daigdig na ito dahil po, kapatid, sa kasamaan ng tao. Pero pagkatapos doon, mga minamahal, mayroong covenant ang Panginoon. Ang sabi po niya, hindi ko na ilulubog muli ang daigdig na ito sa baha. Kapag nakita ninyo yung baghari, yung rainbow, ito ay isang patunay at papapaalala na ako ay merong tipan sa inyo o covenant, ang sabi ng Panginoon. Pero ang tanong, kapatid, bakit yung Cebu ay nangyari, yung bagay na yun at maging sa ibang lugar?
Meron palang covenant ng Panginoon, sabi, hindi ko lang ilulubog ang lupa. Ibig sabihin, kapatid, yung pong lugar na lamang, kapatid, na kung saan malakas ang kasalanan sa paningin ng Diyos, kagaya ng idolatry. Alam na po natin ang Cebu, mga minamahal. I'm sorry, pero nanonood din po tayo, pero hindi naman po na. Doon, kapatid, ang sentro ng worshiping of idolatry. Doon, kapatid, dinalaw. Actually, ni Magellan na Legazpi ang relihiyon, kapatid. Kaya po, mga minamahal, nandun ang sentro. Ang sabi nga ng aking anak si Ephraim, nung ako'y kami nagkwentuhan, kapatid, sa messenger, ang sabi niya, pa, ito'y paalanan ng Diyos. Kaya, diyan kasi ang sentro ng idolatry, ang sabi ko. Pero mayroong tikman ng Panginoon na hindi na muling ilulubog, kapatid, ang buong daigdig, ang buong mundo ito, hindi na. Mga minamahal, yun po, kapatid, ang pangalawang trahedya na nangyari sa Biblia. Isang pamilya na lamang ang nakaligtas, kapatid. At meron pa po, kapatid, trahedya na nangyari din sa Biblia. Ito ay ang pagsunog ng Diyos sa Sodom at Gomorrah, mga minamahal. Itong sinira ng Panginoon ng Sodom at Gomorrah dahil grabe na, kapatid, ang kasalanan ng tao. Nandun yung adultery, kapatid. Nandun yung, alam ko na yung parang naging legal, kapatid, yung prostitution, kapatid, doon sa lugar na yun. Imagine, mga minamahal, meron lamang pong bisita. Itong si Lot, na dalawa, kapatid. Dalawang angels na nag-try po ng tao, mga minamahal. Pero talastas din po ni Lot, mga minamahal, na ang dalawang ito, nakausap po niya ay mga angels. Kaya pinapasok po niya. Ayaw pong pumasok nitong dalawang ito, kapatid. Pero ano pong nangyari? Kinatok. Nung gando na po sa loob, mga minamahal, ng loob ng bahay ni Lot, itong kanyang dalawa na bisita, alam po ba yung nangyari dito sa Genesis chapter 19, kapatid? Ang nangyari, sumigaw, parang nagkaroon ng rally doon sa harap ng bahay ni Lot. Sumisigaw po sila. Basahin po natin, brother, yun, dito sa 1. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma, nagtatakip silid. Si Lot ay nakaupo sa pintong bayan ng Sodoma. Sila ay nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila at iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. At sinabi, ngayon, mga Panginoon ko, inihiling ko sa inyo na tumuloy sa bahay ng inyong lingkod at magpalipas ng gabi at maghugas ng inyong mga paa at sa madaling araw ay magsibangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. Kanilang sinabi, hindi. Sa lansangan kami magpapalipas ng buong magdamag, ang sabi ng dalawang angels. Ngunit ang kanyang pinilit ng gusto, kaya sila'y nagsipasok sa kanyang bahay, sila'y kanyang ipinaghanda, ipinagluto ng mga tinapay na walang pampaalsa, at sila ay kumain. Subalit bago magsihiga, bago matulog, kapatid, ang mga lalaki ng lungsod, mga lalaki ito mga lalaki, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata at matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay ni Lot. Sumisigaw po sila at kanilang tinawagan si Lot at sinabi, saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas po sila sa amin upang makilala namin sila. Lumabas sila sa pintuan upang humarap sa kanila at isinara ang pinto sa likuran
At sinabi niya, mga kapatid ko, nakikiusap ako na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito may 2 kong anak na babae na hindi pa nasipingan ng lalaki. Sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang ayon sa inyong nais. Huwag lamang ninyong gawin ng anuman ang mga lalaking ito sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubungan. Tingnan po ninyo, kapatid. Ang sabi, sumisigaw sila, Lord! Ilabas mo ang iyong 2 bisita upang sila'y aming makilala. Ibig sabihin, makatalik, kapatid. Makatalik. Makipag-sex po sila. Imagine na lalaki po ito. Gusto mga minaman makipag-sex sa kapwa lalaki na pumasok. Nakita nila sa bahay ni Lot, mga minamahal. Kaya po, kapatid, nakiusap itong si Lot sa mga tao na nandoon. Ang sabi niya, meron akong 2 anak na babae na kailan pa man hindi pa sila nasipingan. Ibig sabihin, mga birhen pa sila. Ang sabi ni Lot, ibibigay ko na lamang sila sa inyo. Ang sabi ni Lot, pero wag lamang ninyong pakikilaman itong aking mga bisita sa ilalim ng aking bubungan. Ang sabi po niya. Imagine that, mga minamahal. Naging masama. Masama na masama itong Sodoma at Gomora. Ito yung 2 syudad, kapatid. Kaya anong nangyari, mga minamahal? Dito po sa 9, at sinabi nila, manatili ka diyan, at sinabi pa nila, ang taong ito ay naparito bilang dayuhan at ibig niyang maging hukom. Ngayon gagawan ka namin ng higit na masama kay sa kanila at kanilang pinagtulakan ng lalaking si Lot at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Ganun kasama, kapatid. Ibinibigay na nga ni Lot yung 2 kanyang anak na hindi pa nasipingan. Ibig sabihin, mga birhen ito. Pero ayaw pa po nila, kapatid. Ang sabi, mga minawal, tinulak pa itong si Lot. Gusto nilang makatalik. Yung 2 na lalaking, mga anghel na disguise na mga tao, kapatid. Gusto pa nilang makatalik. Kaya naggalit, mga minamahal. Naggalit ang Panginoon. Kaya po, kapatid, itong 2 angels na ito, nagbigay ng babala kay Lot na lumabas na sila doon dahil itong Sodoma at Gomora, ito ay susunugin ng Panginoon. Patuloy pa, subat, inuunat ng mga lalaki kanilang kamay at binatak si Lot sa loob ng bahay at kinagsinarahan ng pintuan. At binulag nila itong ginawa ng mga angel para matahimik itong mga taong ito, kapatid. Binulag na ng mga angel ang mga mata nila. At binulag nila ang mga taong nasa pintuan ng bahay, maging maliit o malaki, ano pat hindi nila makita ang pintuan. Binulag para matahimik, kapatid. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ba rito kasama? Paalisin mo sa lugar na ito ang iyong mga manugang lalaki at mga anak na lalaki at babae o sino man sa mga kasamahan mo sa lungsod, sapagkat malapit na naming lipulin ang lugar na ito dahil sa napakalakas nilang sigaw laban sa bayan ito sa harapan ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang ito ay aming lipulin. Kaya si Lot ay lumabas at kinuusap ang kanyang mga manugang, at noon ay napag-asawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Mga minamahal, nung nagpaulan na, nag-asupre, naggraniso, nag-apoy ang Panginoon mula sa langit, doon na po nagtakbuhan ng mga tao, nag-umiiyak. Marahil na doon pa ang kanilang pagsisisi, pero huli na ang lahat, mga minamahal. Tanging ang pamilya lamang ni Lot at ang kanyang 2 anak na babae ang nakalabas. Maging ang asawa po ni Lot, kapatid, hindi na po nakalabas ng Sodoma. Bakit po, kapatid? Dahil mayroong babala na huwag silang lilingon sa kanilang pinanggalingan, kapatid. Dahil kapag lumingon po sila'y walang pagsalang magiging haliging asin. A pillar of salt, kapatid. Kaya kung minamahal, habang, kapatid,
Bumabagsak ang apoy, ang asupre, kapatid, mula sa langit. Mga minamahal, itong asawa po ni Lot, hindi niya kaya na tumakbo ng diretso, bagkus siya ay lumingon. Bakit? Tinitingnan niya ng minamahal yung kanilang napundar dahil sila'y mayaman. Tinitingnan nila, kapatid, yung kanilang pinanggalingan. Ayaw niyang iwan, kapatid. Kaya siya po'y naging haligi kasi. Bakit, kapatid? Dahil sukdulan na ang kasalanan ng tao. Ito ang naging trahedya, kapatid. At ano pa po ang naging trahedya sa Biblia? Yung nagkaroon po ng 10 plagues, yung 10 salot, kapatid. Hindi ba, nung nandun ang mga Israel sa bansang Egypt, mga minamahal, gusto ng Panginoon na ilabas ang mga Israelita sa mga kamay ng mga Egyptians. Ayaw po ni Hari Paraon, kaya nagkaroon po, kapatid, ng salot doon. Yung dagat naging dugo, mga minamahal, nagkaroon po ng mga palaka, yung alikabok naging kuto, kapatid. 10 yun. Akang kauli-ulit, yung mga minamahal, mismong panganay po, lahat ng panganay na lalaki ay namamatay upang makulbis lamang si Hari Paraon upang i-release na ang mga Israelita mula sa kanyang pamamahala sa bansang Egypt. Pero ayaw po nila. Kapatid, ito yung mga salot na nangyari. Bakit? Dahil kinakalaban nila ang kalooban ng ating Panginoon. Pero mga minamahal sa ating panahon, kapatid, ito po'y mga trahedya lamang. Ito'y trahedya na nangyari sa buhay ng mga tao. Pero kapatid, para po sa akin, hindi po yan ang tunay na trahedya. Ang tunay na trahedya na mangyayari sa buhay ng mga tao, kapatid, ay ang kaluluwa mo ay maitapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Amen po ba? Dahil yun po ang trahedya, kapatid. Itong trahedya nangyayari ngayon sa ating kapanahunan, sa daigdig na ito, sa bansang Pilipinas, kapatid, ito, maminamahal, ay konting bagay na trahedya lamang, kapatid. Pero para sa akin, the greatest tragedy in life is the life without purpose. Buhay ka nga sa daigdig na ito, pero parang wala namang layunin. Kilala mo ba ang Panginoon? Pinaglilingkuran mo ba ang Diyos, kapatid? Ibig sabihin mo na, kapag hindi mo nakilala ang Panginoon, kaya kapag ayaw mong kilalanin ang ating Diyos na buhay, na siya po'y tumatawag na sa iyo, pero nananatili pa rin patigas ang iyong puso, mga minamahal, at pinagtatawan mo pa nga, kapatid, ang mga nag-iimbita sa iyo. Para sa akin, that is the greatest tragedy. Bakit, mga minamahal? Kasi ang kaluluwa mo ay itatapon ng Panginoon doon po sa impyerno. Amen po ba? Kaya po, mga minamahal, dito, of course, masakit para sa atin na tayo po'y dumanas ng trahedya, mga minamahal. Sana huwag na huwag mangyari, kapatid, ng napakalakas ng bagyo na darating na ito, mga minamahal, itong bagyong Juan, mga minamahal. Nawa, kapatid, ang expectation, itong gabing ito, o kaya bukas ng madaling araw, malakas po ito. Huwag na huwag mangyari. Dahil ang Diyos, mga minamahal, alam ko na siya'y nakikinig sa mga dalangin ng mga taong matutuwid. Amen. The prayer of the righteous man availeth much. Kung tayo po'y sama-sama na manalangin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo in the name of Jesus, kapatid, ang bagyong yan ay hihina, mga minamahal, at hindi tayo maapektuhan. Amen. Amen. Yes, maapektuhan tayo whether we like it or not. Pero pag-iingatan tayo ng Panginoon. Sa Biblia, mga minamahal,
Namatay lahat ng mga tao, pero dahil mayroong naglilingkod sa Diyos, itong pamilya ni Noah, mga minamahal, sila po iniligtas ng Diyos. Kaya po nangyayari, kapatid, ang mga trahedya niyan because, mga minamahal, ang mga tao ay nananatiling pusong bato, mga minamahal. Ayaw maglingkod sa Panginoon. Narinig na po nila ang tunay na ebanghelyo ng Panginoon, pero pinagkatawanan, kapatid. Kagaya po ng panahon ni Noah, mga minamahal, hallelujah, walang panahon sa Diyos, bagamat binibigyan ng babala, itong si Noah na sila po yung mga nagsisi. Imagine, 120 years na ginagawa ni Noah itong arka o itong bangkang ito, mga minamahal, pero instead na sila manumbalik, invest na sila ay maniwala sa sinasabi ni Noah, invest na sila ay lumayo sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, but still nandun pa rin po ang kanilang mga ginagawa. Kaya po, mga minamahal, hallelujah, nung panahon na yon, ang mga tao, kapatid, ay wala po silang kaalam-alam, mga minamahal, na uulan pala, kapatid. Imagine, umulan lamang po ng 40 days and 40 nights, lumubog ang buong daigdig dito dahil aside from yung ulan ay nanggagaling sa itaas, mga minamahal, ang mga lupa, ito'y nabiyak, mga minamahal, at bumulwak ang tubig, mga minamahal. Kaya po, within 40 days and 40 nights, lubog na lubog ang buong daigdig, mga minamahal. Hallelujah. Pero dahil mayroong pamilya na naglilingkod sa Panginoon, sila ay iniligtas ng ating Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw, kapatid, ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, kapag ikaw ay tunay na may takot sa ating Panginoon, anuman po ang mangyari, kapatid, sa buong daigdig na ito, still, nandyan ang kamay ng Panginoon upang ikaw ay kanyang alalayan at pag-ingatan. Iyan, kapatid, ang mga matatanggap na adbentahe sa ating pinakamamahal na Panginoon kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, hindi biro-biro. Ang sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pwedeng pumatay sa inyo, sa inyong laman. Bagkus, lalo kayong matakot, ang sabi ng Panginoon, sa pwedeng pumatay sa inyong laman at pwedeng magtapon sa inyong kaluluwa sa impyerno. Dahil, kapatid, this is the greatest tragedy. Amen. Why? Kasi naman, the moment na ikaw ay nandun po sa impyerno, at maging sa dagat-dagatan na po, kapatid, mga minamahal, sana 1 week lang eh. Sana sisigaw ka lang ng 1 week. Pagkatapos na tapos na, hindi. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, ito po ay walang hanggang kaparusahan. Sa dagat-dagatan na po eh. Ang sabi ng Biblia, where worms diet na and fire is never quenched. Ang mga udaw po, kapatid, ito'y hindi namamatay. Ang kaluluwa mo, ang lupa, katawang lupa ito, the moment na tayo namatay, ito po ay ilalagay sa ataol, pagkatapos ilalagay sa ilalim ng lupa, kakainin lang po ito ng uod. Pero kapatid, ang kaluluwa po natin, this is the symbol of life. Itong soul po natin, kapag wala na ang soul sa body ng isang tao, patay na ang tao. Amen po ba? Ibig sabihin, ang nagbibigay ng buhay sa isang tao ay ang kaluluwa. Amen po ba? Amen. Ngayon, kapatid, dito, nagprito ka lang. Minsan, naano ko na rin po. Magprito ka lang ng bangos, yung walang kaliskis, tapos medyo malakas ang apoy mo. Paglagay mo sa kawali, kapatid, anong mangyayari? Yung mantika ay ahabulin ka ng mantika. Pag ikaw ay nahagip ng mantikang kumukulo, anong mararamdaman mo, kapatid? Masakit po ba o hindi? Mahapdi po ba o masarap? Mahapdi po yan. Pero kapatid, ang tanong ay ganito,
Kung wala na po ang kaluluwa mo sa katawan mo, kapatid, kahit buhusan mo pa yan ng kumukulong mantika, kahit na lagarian mo po yan, gawin mong bulalo yan, kapatid, wala ka nang mararamdamang sakit. Amen po ba? Kasi wala ka ng kaluluwa. Amen po ba? So, mga minamahal, kung naintindihin niyo sinasabi ko, yung kaluluwang yun na nakakaramdam ng hapdi ng mantika, nakakaramdam ng paso, kapatid, yun ang nagtatapos sa impyerno. Hindi naman itong katawan po natin eh. Kasi katawan natin, kinain na po ng uho dyan. Amen po ba? Ngayon, itong kaluluwa po natin, ito po ang itatapon sa impyerno, kapatid. Ang sabi ng Biblia, at ang lahat ng nasa Hades ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, na ito ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, iba ang impyerno, iba ang dagat-dagatang apoy. Pagkamatay ng tao, mga minamahal, ikaw ay nasa Hades na, nasa pagdurusa ka na. Ngayon, doon po sa pagkatapos ng white throne judgment, mga minamahal kapatid, doon na itatapon ng Panginoon lahat po ng tao na mga hindi pinili ng Diyos. Na sila po, mga minamahal, ay hindi naligtas. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, lahat ng nasa Hades, sila ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito na po ang ikalawang kamatayan, kapatid. Mga minamahal, kung ang mga tao na naglingkod sa Panginoon, sila po ay aaliwin ng Diyos sa piling ng Panginoon, everlasting life. Sa mga tao naman na hindi naglingkod sa Diyos, mga naging kambing, kapatid, meron din po silang everlasting life. Naniniwala ba kayo doon? Kaya lang sa piling ng Satanas, everlasting din. Nakukuha, kapatid. Mga minamahal, this is the greatest tragedy na dapat tingnan ng tao. Amen. Na dapat tingnan ng tao, kapatid. Kaya po, mga minamahal, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi bukas. Baka sabihin po ng mga bisita, bukas ko na lang paglilingkuran ng Panginoon, bukas na lang ako mananampalataya na siya ay Diyos, at bukas na lang ako mananampalataya na siya ay namatay at muling nabuhay, at bukas na lang ako magsisisi. Kapatid, maling akala mo yan. Yan ay maling filosofiya ng mga tao, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, it is formally, ipapahayag mo, mga minamahal, natatanggapin mo ang ating Panginoon na tinatanggap po siya, sinasampalatayan mo ang Panginoon now. But mga minamahal, ito'y formal lang. Pero sabi ng Biblia, before the foundation of this world, alam na ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Salamat. Ako ay mamahal ay naniniwala, kapatid ko, hallelujah, na tayo po na narito na tumanggap ng biyaya ng Panginoon, nananampalataya tayo na hindi tayo maliligtas ng ating mga mabuting gawa, but rather tayo nananampalataya ang Panginoong Jesucristo. Siya'y namatay at nabayubay sa krus ng Kalbaryo, at tayo ngayon ay tumanggap ng kanyang biyaya. Bakit? Dahil sinampalatayanan po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Amen? Amen? Ang pananampalataya po natin sa mga ginawa niya ng Panginoon ang siyang magliligtas po sa atin. Bakit po, kapatid? Itong si Tomas, the doubter, kapatid, ang palaging nag-aalinlangan, ang sabi po niya, to see is to believe, ang minamahal. Nung nabuhay na mabuli ang Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa mga apostoles, nagkataon wala doon si Tomas. Noon mo naman pagdating ni Tomas, ikinuwento kay Tomas na ang ating Panginoong Jesus ay
na buhay na maguli. Ang sabi po niya, ako'y hindi naniniwala. Maliban ang sabi ni Tomas, na maipasok ko ang aking daliri mula sa kanya sa butas ng kanyang kamay at maipasok ko ang aking daliri sa kanyang tagiliran. Hindi ako maniniwala, ang sabi niya. So to see is to believe, itong si Tomas, kapatid. Noong gabing yun, mga minamahal, nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, Tomas, ngayon, narito ako. Ipasok po ang iyong daliri sa butas ng aking mga kamay at sa aking tagiliran. Ang ginawa ni Tomas, tumalima po siya, ipinasok ang kanyang daliri sa butas ng kamay ng Panginoon sa kanyang tagiliran. Doon pa lamang po siya naniwala. Anong ginawa ni Tomas? Sumamba siya sa Panginoon at sabi niya, My Lord and my God. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ngayon na nakita mo ako, ngayon ka lamang naniniwala at sumasampalataya. Ang sabi ng Panginoon, mas mapalad, Tomas, yung mga taong hindi man ako nakita, pero sila'y sumasampalataya. Mas mapalad siya sa iyo. Ibig sabihin nun, mga minamahal, tayo lahat na narito, na naglilingkod sa Panginoon at sumasamba sa Kanya, tayo ay sumasampalataya, bagamat hindi naman po natin nakita ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat hindi naman po natin nakikita ang ating Diyos na buhay dahil siya ay Espiritu, pero tayo naniniwala na mayroong Diyos, kapatid, na nagkatawang tao upang ikaw ko tayo lahat, ay iligtas niya tubusin sa ating mga kasalanan. Yan po ang pananampalataya na magliligtas sa atin. Amen! Hindi ng ating mga mabubuting. Kapag sinabi mo maliligtas ka because of your good deeds, kapatid, parang sinasampal mo ang Panginoon. Parang sinasabi mo sa Kanya na wala pang kwenta at hindi pa sapat ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Masakit yun, kapatid. Iniinsulto mo ang Panginoon. Mga minamahal, salamat at kami pinakawalan. Kaya po, kapatid, minsan nung ako po ay matagal na po tayo sa gawain ng Panginoon. Way back in 1990, nangangaral na po ako ng salita ng Diyos. Nag-evangelize po ako. Nakakatagal ako ng Araya, Santa Rita, Guagua, Bacolor, Olonga po, kapatid. Yung pong mga naumpisahan ko, kayo po, malalaki na po yung mga churches po. Mga church po nila. Malaki. Malaking kongregasyon na po. Yung dako ng Tarlac, mga naman, kayo po nag-pioneer po dyan. Doon po sa lugar po ni Commander Dante Poscaino, kapatid. Ngayon, ang laki na po ng church nila. Sa Arayat, ganoon din. Pero ang nakakalungkot, kapatid, ang tagal kong naglingkod sa ating Panginoon, hindi ko, kapatid, nalaman ang tunay na Ebanghelyo. Basta ang narinig ko lang, kapatid, kailangan you should be born again. You must be born again. Tapos gano'n lang. Pero hindi pa niliwanag sa amin, mga minamahal, kung ano ang tunay na Ebanghelyo ng ating Panginoon. Na hindi ka maliligtas ng iyong mabubuting gawa, bagkus tayo'y maliligtas sa ating pananampalataya. For by grace, we have been saved through faith. Amen? Sa pagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya pananahin po tayo, kapatid, nawa ang trahedya, mga minamahal, ay umiwas sa mga anak ng Diyos, mga minamahal. At ang trahedya ito, kapatid, dito lamang sa daigdig na ito. Ano man ang mangyari sa buhay po natin, mga minamahal, hallelujah, ito po ay mga trahedya lamang po dito sa daigdig na ito. Ang dapat po nating paghandaan ay ang maiwasan po natin ang trahedya na dating sa buhay po natin, ang kaluluwa po natin. Amen? Dahil, kapatid, ang sabi mo nga po, kung walang layunin ang buhay mo sa daigdig na ito, akala mo ikaw ay pinanganak, lumaki ka, nag-aral ka, nag-asawa ka, nagkaroon ka ng pamilya, nag-alaga ka ng mga apo, pagkatapos tigok ka na, patay ka na, akala mo ganun lang ang buhay. Hindi. Walang purpose noon
ang iyong buhay, kapatid, dahil hindi mo man nakilala ang ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ang tunay na buhay sa daigdig na ito, kapatid, ay ang makilala mo at paglingkuran mo at sambahin mo ang iisang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang ating Panginoon. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At natin po kayo, mga mahal. Awitin po natin ang panalangin. Praise the Lord. Hallelujah.